itong babasahin po. Genesis 28:20-22. Want to ready? And Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking and will give me food, so that I return safely to my father's household, then the Lord be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And all of I will give you a tent. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo saglit ko at manalangin. Aming Ama, salamat sa umagang ito na Ikaw, Panginoon, ang aming kasama sa pagsamba. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan na iyong niligtas, na iyong pinili, at iyo, Panginoon, binago noong nakaraan pong youth camp. Naniniwala kami, O Diyos, na ang iyong pinasimulan sa kanilang buhay ay iyong tatapusin kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Sa umagang ito, aming ding nire-recognize, Lord, ang presence ng bawat isa, maging ang aming mga kasama sa online streaming. Lord, we pray na ang iyong patnubay at gabay ng Espiritu Santo ang sumaaming lahat. Pagpalain mo po ang iyong salita at nawa, bawat isa ay magkaroon, Panginoon, ng encounter sa iyo, magkaroon, O Diyos, ng buhay na maging malapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Aming Panginoong kinukumit sa iyo ang aming po oras sa pakikinig ng salita ng Diyos at pagpalain mong bawat isa sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ito aming dalangin. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Ayan. Tayo po ay makakaupo na. Praise the Lord. Ayan. Okay, by the way, bago ako magpatuloy, gusto kong i-welcome natin yung anak ni Mary Rose. Dito si anak ni Mary Rose. Tayo ka nga, anak. Ayan, si Mary Rose Mendoza, no? Ayan. Pero ano nga? Anong pangalan mo, anak? Si Liza Mira. Tama ba? Ayan, si Liza Mira. So, yan po. Ayan, kamag-anak yata nila Camille. No? Ayan, praise the Lord. So, welcome. At yan po. Ayan, ang ating topic this morning ay pinamagatan po natin na Jacob and his father's God. Sabi nga natin, Jacob and his father's God. Ayan, si Jacob daw po at ang Diyos ng kanyang tatay. Ayan. Sino kaya ang tatay ni Jacob? Kilala niyo ba kung sino ang tatay ni Jacob? Anyone? Allah. Kalimutan. Ang tatay po ni Jacob ay si... Wala talaga Bible quiz tayo ngayon. Tatay po ni Jacob ay si... Wala talaga? Si Isaac. Sabi niyo, Isaac. Ayan. Ang tatay po ni Jacob ay si Isaac o Isaac. At ang kanyang lolo ay walang iba kundi si Abraham. Ayan. Si Abraham, no? So si Jacob ay anak ni Isaac at apo naman ni Abraham. Ngayon, sa ating panimula, narinig niyo na po ba yung kasabihan na God has no grandchildren? Basahin natin sabay-sabay. God has no grandchildren. Ayan, sinasabi na po na Diyos ay walang apo. Hello, andyan ba kayo? Kung ang Diyos ay walang apo, ano lang meron ang Diyos? Anak lang. No? Mga anak lang ang meron ng Diyos. At ang Diyos hindi lolo. Tatay lang siya. Father lang siya. No? Kaya tayong lahat, kung may relasyon tayo sa Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, anak tayo ng Diyos. Hindi tayo apo. Amen? For example na po, ako ay tatay ni Patrick, tama? At lolo naman ni
Isaac. Ayan. So, si Isaac po, bilang apo, hindi po siya pwedeng i-consider na apo ng Diyos. Bagaman apo ko siya, ano ho? Bagaman siya ay anak ni Patrick, pero kung sa pananampalatayang pag-uusapan, hindi pwedeng maligtas si Isaac dahil apo ko siya. Ang lolo niya ay pastor. Wala pong connection yon. Walang kinalaman yon at walang merit po yon. Andiyan ba kayo? Ang pwede lang maging merit ng isang tao para maligtas ay kailangan siya ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Para siya ay maging anak ng Diyos. Amen po ba? Ayan. Kaya tandaan nyo, God has no grandchildren. Kaya kung may mga apo tayo, I remember si Isaac. Siya po ay nilid namin, o nilid ko na tumanggap sa Panginoon noong pandemic. Ng pandemic. Naalala mo pa ba po? Okay, meron po kaming family devotion ng gabi na yon. At in-explain ko sa kanya yung salvation. At tinanong ko siya kung naintindihan na niya. At sabi niya, oo naman. So, nag-pray po kami na pagtanggap sa Panginoon. At tinanggap po niya ang Panginoon during the pandemic time. Kaya, bagaman siya ay apo ko, pero sa harap ng Diyos, siya rin ay anak ng Diyos. Amen po ba? Yung mga lolo't lola, yung ating mga apo, ilapit din natin sila sa Diyos para maging mga anak din sila ng Diyos. Why? Because God has no grandchildren. No? Walang apo ang Diyos, sabi diyan. Now, sabi pong ganon, long ago, there lived a young man. Meron pong isang kabataan. Sabi niyo kabataan. Young man, kabataan. During this time kasi, bata pa si Jacob. Mga kaedad ng mga campers natin. So, long ago, there lived a young man who well illustrates this truth. So, ito raw pong buhay ni Jacob ay nagpapatunay na walang apo ang Diyos. Bakit? Okay, siya po si Jacob. Sabi, ang magulang niya ay si Isaac at Rebecca. At lolo't lola niya si Abraham at Sarah. Pero sa kabila ng connection na yon kay Abraham, kay Isaac, hindi pa rin siya may tuturing na ligtas at anak ng Diyos. Kasi bakit? Hindi niya kilala ang Diyos sa kanyang buhay ng personal. No? Si Jacob po ay merong kakambal. May kakambal siya na ang pangalan po ay si Esau. Tama? Esau or Esau sa Tagalog. At itong si Jacob, sabi po, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay deceiver. Sabi niyo, deceiver. O cheater. Sabi niyo, cheater. Sa Tagalog, ano po yung deceiver at cheater? Manloloko at mandaraya. No? So, pag pangalan mo pala ay Jacob, ang kahulugan ng pangalan na yon ay manloloko at mandaraya. Siguro dapat yung mga nasa gobyerno natin, marami dapat pangalanan natin ng Jacob. Ano? Kasi marami manloloko, mandaraya, magnanakaw. So, yan pa lang dapat na pangalan nila, Jacob. Kasi Jacob is a deceiver and a cheater. No? At isang example natin, nung kabataan niya, he decided to trick his father into giving the title deed of the farm or the inheritance. So, meron din siyang kahalintulad na ginawa doon sa prodigal son. Kung naalala niya yung kwento ng alibughang anak, prodigal son, na buhay pa yung tatay niya, kinuha na yung mana niya. At ganun ang ginawa ni Jacob. Bata pa siya, buhay pa ang tatay niya, ayan, dinisip na niya at trinik na po niya. At alam niyo, sabi ko nga kaya sa youth camp, na makita natin na ang mga kabataan
Ang edad ng kabataan dito nagsisimula yung magiging kung sino sila pagtanda nila. Amen po ba? Kasi ang kabataan ang pundasyon eh. No? Yung mga bata, maliliit pa, medyo ano pa yan. Sabihin natin, playful pa yan pagdating sa buhay. Hindi pa sila seryoso. Hindi pa malinaw sa kanila kung anong gagawin nila. Pero pagtungtong ng kabataan, ayan, dyan na nagsisimula yung kung anong gusto na nilang gawin, kung ano na yung unang-una gusto nila maging malaya kapag kabataan. Amen ba, mga kabataan? Gusto nyo independence, kahit hindi naman Independence Day. Gusto nyo independent kayo, no? Laging malaya. Hindi kayo pipigilan sa inyong mga gusto at ginagawa. Kaya nga, minsan nagkakaroon ng problema ang magulang sa anak na kabataan. Kasi merong sasabihin ng magulang, hindi susundin minsan ng kabataan, yung gusto niya yung kanyang gagawin. Amen ba, mga kabataan? Na. Amen ba? Di ba? Minsan yung gusto nyo yung masusunod. Kasi nagsisimula na kayo magkaroon ng sariling desisyon, sariling plano, sariling kagustuhan. Kaya ang edad ng kabataan, ano po yan, delicate. No? Kailangan talaga na ito ay merong gabay. Kasi kung hindi, maraming impluensya sa paligid, sa sanlibutan, ang pwedeng humilat, humatak sa buhay ng kabataan. Andiyan ba kayo? Hello? At itong si Jacob, hindi exempted. Sa pangalan pa lang niya, talagang manloloko na. Mandaraya na. Cheater na siya. At minsan ang mga kabataan, kahit sa murang gulang ng kabataan, dito nagsisimula magsinungaling, hello, maglihim sa magulang, hello, saka pupunta, hindi sasabihin. Sinong kasama mo? Hindi sasabihin. Minsan, aalis ng bahay, hindi nagpapaalam. Andiyan ba kayo? Hello? Diba? Kaya yung minsan, magulang nagagalit. Yung magulang, nanenermon, kahit hindi naman pastor. Sinisermonan yung mga anak. Kasi nga, ayan na, nagkakaroon na ng paggawa yung kabataan sa kanyang sariling kagustuhan. At kung minsan, ayun nga, dahil kabataan, minsan, hindi pa nila nadidetermine kung ano ang mabuti at kung ano masama. Basta na sa isip nila, kung saan sila masaya, doon sila. Andiyan ba kayo, mga kabataan? Mabuti na lang, masaya kayo sa youth camp. Amen. At least, yung saya niyong yon, walang mapapahamak sa inyo. Pero, sa sanlibutan, merong kasiyahan na operang sanlibutan, na pansamantala, pero ang huli o ang katapusan noon ay kapahamakan. Amen. Kapag hindi kayo maingat sa mga barkadang sinasamahan nyo, pwedeng sila yung magdala sa inyo sa kapahamakan. Pwedeng sila yung maging dahilan ng ikakapahamak ng inyong buhay. Kaya sinasabi sa Bible, piliin natin ang ating mga kaibigan. Piliin natin yung magdadala sa atin sa kabutihan. Yung maglalapit sa atin sa Diyos. Yun ang samahan natin. Hindi yung maglalayo sa atin sa Diyos. Amen po ba? Ayan. Kaya si Jacob, ayan. Niloko niya yung kanyang kapatid, niloko niya yung kanyang tatay, at sabing ganon, dahil doon, yung kanyang kakambal, si Esau, sabing ganon, nung kanyang dinaya ang kanyang tatay, naisip nitong si Esau na gantihan siya. No? Gantihan siya. At sabing ganon, living up to his name, which means a deceiver or a cheater, no? Jacob decided to trick his father. At sabing ganon, dahil doon,
Itong si, tawag ito, Iso, noong tinanggap niya yung blessing. Another incident pa ay yung tumanggap siya ng blessing na dapat ay sa kapatid niya. Nung nangyari po yun, no, nagalit ang kanyang kapatid na si Iso. At sabi ganon, dinesisyonan ni Iso na gantihan siya. At alam niyo kung ano ang plano ni Iso na ganti kay Jacob? Ayan, sabi diyan, Jacob deceived his father, received the blessing, and became enemy number 1. Enemy number 1 to his twin brother, who decided the way to settle the score was to kill him. Yan po'y magkapatid. Yan po'y kambal. Pero, nung niloko siya ng kanyang kakambal na si Jacob, ang kanyang naisip ay gantihan ito ng masama, ang patayin ang kanyang kapatid. No? So, yun yung kanyang ginawa, kaya mamaya makikita natin, sabing ganoon, there are several telling phrases in transition of Jacob's faith. Ayan. As he driven by trouble, kasi yun na nga, si Jacob, bagaman ang kanyang tatay ay si Isaac at ang kanyang lolo ay si Abraham, hindi po yun katiyakan na siya ay sumusunod na rin sa Panginoon. Ang lolo niya sumunod. Si Abraham po ang ama ng pananampalataya, father of faith. At si Isaac naman, alam natin, siya yung inihandog sa Mount Moriah at nakita niya kung paano siya niligtas ng Panginoon. So nagkaroon sila pareho ng pananampalataya sa Diyos. Pero pagdating kay Jacob, ibang usapan. So pinapakita po rito na hindi ibig sabihin na ang lolo o lola ay Christian, ang anak o ang tatay at nanay ay Christian, hindi po automatic na ang magiging apo ay Christian. In fact, kahit na po lumaki kayo sa Christian family, hindi po yung garantiya na kayo ay ligtas na. Andiyan ba kayo? At yun ay best example natin kay Jacob. So kita nyo, si Jacob nung kabataan, maraming trouble na ginagawa. Marami siyang napapasukang problema, trouble. No, meron ang kasabihan, di ba, yung mga troublemaker. Meron ba kayong alam na mga kabataan troublemaker? Yung mga napapasali sa mga fraternity, sa mga gang, no? Napapabarkada sa mga tambay, mga adik. Ano ang nangyayari? Anong ginagawa nila? Nanggugulo, nag-aaway, nakikipag-rambulan, di ba? So, troublemaker. At yun ang description kay Jacob, troublemaker siya. At yun na nga, makikita natin, kahit na yung tatay niya ay Christian, no? I-ano na natin, tawag ito, tingnan na natin yung ganong perspective. Na Christian si Isaac, Christian si Abraham, kumikilala sa Diyos, no? Pero si Jacob, lumaki sa bahay ng Christian, pero hindi automatic na Christian na siya. So meron pong ganong pagkakataon na kahit na meron ng Christian influence sa loob ng bahay, hindi pa rin automatic magiging Christian ka. Ngayon, imagine niyo kung ang family o tahanan nyo ay walang Christian. Ni isa. Ang magulang nyo hindi Christian, ang lolo't lola nyo hindi Christian, ano kaya ang impluensya meron sa loob ng bahay? E di walang impluensyang maka-Diyos. Amen. Hello? Andiyan ba kayo? Sana yung makikita nyo,
usually na atmosphere sa loob ng tahanan pag walang Christian na magulang, walang Christian na lolo't lola. Andiyan makikita niyo, magulo ang bahay. Walang kapayapaan. Laging may awayan. Andiyan ba kayo? Magiging palasak, yung murahan, awayan, sakitan, no? At meron pang pambabastos, meron pang, alam niyo yun, mga gulo kapag ka hindi Kristiyano ang magulang. At minsan, pag wala pa sa Panginoon, minsan yung mga magulang, may mga bisyo. Meron magulang na nagda-drugs. Meron mga magulang na lulong sa alak. Amen po ba? Pag ganun ang atmosphere sa bahay, mapipick up po yan ng anak. No? Sinasabi nga, sa buhay na ito, history repeats itself. Na halimbawa, kung ang magulang, ang tatay, ay may bisyo ng sugal, isa sa mga anak, merong magmamana nun. Sugalero o sugalera. Kung ang magulang ay merong bisyo ng, alak pag inom, merong lalabas sa mga anak na manginginom din. Not necessarily lalaki lang, minsan pati babae. Malakas uminom. Andiyan ba kayo? Saan nila nakuha yon? Sa barkada lang? Hindi. Nakuha nila yon sa tatay nila or sa nanay nila na malakas uminom. Namamana po niya. Kasi why? Sa kanilang paglaki yun ang nakikita nila eh. Nakikita nila ang lakas uminom, tagay-tagay, no? Barkada, umiinom sa bahay. Kaya alam nyo, ang mga magulang, tayo mga magulang, mga lolo at lola, kahit hindi tayo nagte-testimony ng salita, pero yung nakikita ng mga anak at apo natin, yun yung napupulot nila. Amen po ba? Hello? Andito pa ba kayo? Young and set apart? Humihina na yung lead the change. Ayan. Kailangan mag-lead the change tayo, no? Pagdating dyan. So, ganun po yung nangyayari. Kung yung magulang ay babaero, merong lalabas na anak, babaero. Why? Sa Bible ho, pag nagbasa kayo sa Bible, ganyan ang takbo ng mga Bible characters. Hello? Kung maalala nyo si Haring David, nag-fall into adultery. Mga anak niya, doon din bumagsak. Nang-rape pa nga yung isang anak niya sa kanyang half-sister. Tindi. Kasi yung kasalanan nandoon sa pamilya. Kaya meron pong tinatawag na generational sin ang bawat pamilya. Na ito po ay kinakailangan nire-renounce sa kung sino man yung maboborn again o makakakilala sa Panginoon. For example, sa amin, yung mga kasalanan ng mga ninuno namin, lolo, lola, lelong ba tawag? Yung mga lolo sa tuhod, mga ganon. Lahat po yun ay aming, o akin, nirenounce on my generation para hindi nalilipat sa generation ni Patrick at sa generation ni Shaq. Kinakailangan pong gawin natin yon kasi ang pamilya natin ay merong sumpa ng kasalanan. Andiyan ba kayo? Hello? Yeah. Imagine niyo kung may mga bisyo sa pamilya, hindi lang po yan doon sa isang generation. Subukan nyo bumalik pa pataas o pabalik. Makikita nyo may mga tao sa pamilya, mga relative, kamag-anak, na ganun na sila dati. Tapos, mga sumunod na saling laki, nagiging ganun na rin. Amen po ba? Kaya, ang mga kabataan, habang
pa, kinakailangan natin silang i-lead sa Panginoon. Dalhin at iligtas ang kanilang buhay para sa Panginoon. Amen po ba? There is a big need for the generation of our young people. Para sila yung susunod na leaders na ating bansa. No? May kita natin kasi ngayon yung mga generation ng mga leader natin. Hindi na maganda yung mga example na pinapakita. So what do we need to do? Yung mga generation ng young people natin ngayon, ito ang magiging mga next leaders ng bansa natin, ng mga churches. Kaya, hinuhubog na dapat sila ngayon pa lang sa pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Ayan, balikan natin si Jacob. Ayan, sabi pong ganoon, maraming trouble na nangyayari sa buhay ni Jacob. Bagaman hindi po ito in-specify ng Bible, pero alam niyo naman ang kabataan, kung kayo'y kabataan, at tanungin niyo ang mga magulang niyo, sasabihin ng magulang, ayang ka na naman, meron ka na naman pinasok na problema, binibigyan mo na naman ako ng sakit ng ulo. Naririnig niyo ba yan sa magulang niyo? No? Pagka gano'n na ang dialogue ng magulang mo, ibig sabihin, meron kayong mga trouble na ginagawa, nagbibigay kayo ng trouble sa inyong mga magulang at nagiging sakit kayo ng ulo nila. Ganon ang ginagawa ni Jacob, ganon ang ano niya, kaya pati kapatid niya mismo, nagalit na sa kanya. Sabi po ron, kahit na merong tinatawag na transition of Jacob's faith, no? Kasi mula sa hindi niya kilala ang Diyos, bagaman kilala ng Diyos ng tatay niya at ng lolo niya, pero siya, sa sarili niya, hindi niya talaga kilala ang Diyos. At walang lugar pa ang Diyos sa kanyang buhay. Maraming kabataan, pagka busy sa sanlibutan o busy sa barkada, busy sa ibang gawain, walang panahon sa Diyos. Walang oras sa Diyos. Pag niyaya mo sa church, ang daming dahilan. Ang daming alibay. Ang daming excuses. Bakit ko alam? Gawain ko po yun nung ako'y kabataan pa. Nung niyaya ako ni Mami mag-church, ang dami kong dahilan para wag lang sumama sa church. At, ayun, nakakalusot ako kay Mami nung araw. Pero nung dumating ang araw na itinakdanan ng Diyos na ako'y tawagin, wala na akong nagawa. Kahit ayaw ko, pumunta ako sa church. Alam niyo ba na kapag ang Diyos na ang kumilos, kahit minsan labag sa kalooban natin o ayaw natin, mananaig pa rin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kung tayo'y tinawag ng Diyos, tayo ay nais ng Diyos dalhin sa church, huwag tayong pumalag, huwag tayong mag-resist, huwag na tayong tumanggi. Tanggapin na natin na yun ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay nasa Kanyang tahanan, na tayo ay maglingkod sa Kanya, na tayo ay magpatuloy sa Panginoon, dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay ng mga kabataan. Amen po ba? Katulad kay Jacob, ayan, balikan natin, sabing ganon, bagaman maraming trouble siyang dinaanan, nakita niya na ang Diyos ng tatay niya ay nag-iingat pa rin sa kanya. Kahit hindi niya pa tinanggap ang Diyos ng kanyang tatay sa kanyang buhay, pero nililigtas pa rin siya ng Diyos ng kanyang tatay. Sa paraan, sa ganoon, as a young man, Jacob did not have much of any faith. Bilang kabataan siya, hindi siya masyadong naniniwala sa Diyos. Hindi siya masyadong sumusunod sa Diyos. No? He knew about the God of his father, Isaac, and he knew the God of his grandfather, Abraham. Kilala niya, alam niya, kasi nakukwento sa kanya, nasasabi sa kanya ng tatay at lolo niya,
ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, pero wa effect yun kay Jacob. Walang dating. No? Walang, ano tawag doon? Impact. Wala lang. Kabataan kasi. Kaya minsan mag-iisip ka, no? Minsan yung kabataan, paisi-isi lang sa buhay. Andiyan ba kayo? Kahit minsan seryoso na ang usapan, wala lang. Isi-isi lang. Parang si Jacob, ganun sa kanya. Pero alam niya na yung tatay niya at lolo niya ay kumikilala sa Diyos. At ito ang sabi niya. Sabi niya ganun, God was not personal to him. Hindi niya kilala ang Diyos ng personal. Kaya minsan sa Genesis 27:20, sabing ganon, ang kanyang pagiging successful bilang hunter, kasi hunter po siya, nanguhuli siya ng mga hayop, sinabi raw ni Jacob one time sa tatay niyang kay Isaac, "Your God caused it to happen to me." Ang Diyos mo ang siyang tumulong sa akin, ang gumawa ng paraan, kaya ako naligtas. Kaya ako nakahuli ng maraming hayop kasi ang Diyos mo, tatay ko. So, hindi niya kilala ang Diyos, pero kinikilala niya na ang Diyos ng tatay niya ang gumagawa ng mabuti sa kanya. Amen po ba? Ganon din po tayo. Minsan, pagka yung anak natin o apo natin, naakay natin sa Panginoon, minsan hindi agad sila susunod, pero alam nila kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng pamilya. Amen? Alam nila yung kaya lang minsan, nilalabanan nila, nire-resist nila, o kaya ayaw pa nila isuko ang buhay nila sa Panginoon. Naghihintay pa sila ng right timing. At minsan gusto nilang timing pag matanda na sila, kung kailan huli na. Amen. When is the best time to give our life to the Lord? Mga kabataan, sa ating young age. Sabi nyo, young age. Ayan. So, pwede ko ba tawagin si Elaine dito sa harap? Example lang. Na. At saka si Buknoy. Dito kayo, lapit kayo sa harap. Sige na. Okay, matakot. Ayan. Ito, si Reynaldo, tsaka si Elaine. So, mga ganitong edad, pwede nang magsimula na makakilala sa Panginoon. Pwede na magsimula sumunod sa Panginoon. Ganitong edad, ganitong age na bata pa. Amen. Huwag tayo maghintay na maging matanda na tayo, tsaka tayo susunod sa Panginoon kasi marami nang nasayang na panahon tayo noon. Kaya palakpakan natin ang buhay ng mga kabataang ito. Salamat. Ayan. So, ibig sabihin, bata pa sila na kakilala na sila sa Panginoon. At sabi nga ng Proverbs 22:6, "Train up a child in the way that he should go, so when they grow up, they will not depart from it." Habang bata pa raw, turuan na natin sila sa daan ng Panginoon para paglaki nila, hindi nila makakalimutan ito. Kaya yun po ang maganda, no? So si Jacob, alam niyang ginagawa ng Diyos sa kanyang tatay at lolo, pero sa personal niyang buhay, wala po siyang koneksyon sa Diyos. So dahil nga po na binantaan siya ng kanyang kakambal na si Esau, ang ginawa ni Jacob, nag-impake po siya agad. Oh? Jacob packs a suitcase and heads for the safety of Uncle Laban's home. Sabi ng nanay niya, "Anak, merong galit sa iyong kapatid mo." In the first place po, si Jacob ay mama's boy at si Esau naman ay papa's boy. Ayan, no? May favoritism yung magulang, kaya mahirap pag may favoritism. Sabi ng nanay, "Anak, mag-impake ka. Punta ka sa kapatid ko, kay Laban. Doon ka muna magtago. Para hindi ka
mapatay ang kapatid mo. Imagine yun. So, sumunod naman itong si Jacob. Dahil kabataan po siya, first time niya mag-travel ng malayo at natatakot po siya. Of course, sa mga kabataan, di ba, halimbawa, pag first time nyo mag-travel, papunta kay malayo, hindi nyo alam paano pumunta ron, may halong takot. May halong, nervyos. No? Kaya, ang ginawa ni Jacob, sabing ganon, on the way, nung nasa biyahe na siya, o papunta na siya ron, nagkaroon po siya ng vision. Ayan, vision. Sabi niya nga, vision. Ayan, on the way, he had a vision, at sabayan nyo na lang ako pagbasa. Okay, 1, 2, ready? On the way, a vision, a real encounter with God, and then he vows, if God will be with me and will keep me on this journey, and I will return to my father's house in safety, then the Lord will be my God. So yun yung kondisyon niya. Sinabi niya sa kanyang sarili, na kung sakali daw sa paglalakbay niyang yon, no, iingatan siya ng Diyos, makapunta siya sa kanyang uncle, at makabalik uli siya sa kanilang tahanan na ligtas, doon daw, sabi niya, the Lord will be my God. No? Kapag nangyari yon, kapag ako'y nakauwi, nakabalik na ligtas, gagawin ko ng Diyos ang Diyos ng tatay ko. Gagawin ko na rin Diyos ang Diyos ng aking lolo si Abraham. So, meron siyang kondisyon. Amen po ba? Meron siyang kondisyon. No? Yun yung kanyang kondisyon sa Diyos. Kailangan iligtas siya, kailangan samahan siya, ingatan siya ng Diyos para masabi niya yon. At doon po sa kanyang vision, sabing ganyan, ay nakakita po siya stairway to heaven. Literal na stairway to heaven, hindi yung kanta. Stairway to isang mahabang hagdanan mula sa lupa papuntang langit, at ang dulo po nun, may mga anghel na bumababa, umaakyat, at nagpupuri sa Diyos. So yung lugar na yon, tinawag po niya yon na Bethel. Sabi niyo, Bethel. Tinawag niya po yung Bethel. At sinabi niya, nakita ko ang Diyos sa lugar na ito. Kaya yung lugar na yun ay pinangalanan niya na Bethel. Sabi niya, nandito ang presensya ng Diyos. So doon sa vision na yun, mga kapatid, nagkaroon siya ng personal encounter with God. Sabi niyo, personal encounter with God. Okay, yun po yung aking pinag-pray doon sa youth camp ng mga kabataan natin nandoon, ay hindi lamang mag-enjoy sa laro, mag-enjoy sa activities, kundi first and foremost kong prayer sa Lord ay magkaroon ng bawat isa ng personal encounter with God. At ako ay nag-pray ng gusto na bawat kabataan ay hipuin ng Diyos, katagpuin ng Diyos, at iligtas ng Diyos doon sa camp na yun. And I believe with my heart na ang Diyos ang kumilos sa inyong mga buhay, mga kabataan. Amen? Pwede niyo ba palakpakan ng ating Diyos na buhay? Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yun ang naranasan ni Jacob bilang kabataan. Kaya sabi niya, ang lugar na ito tatawagin kong Bethel. Nandito ang presensya ng Panginoon. Pero after nung encounter na yon, yung kanyang experience na yon, hindi siya agad-agad nagbago. Hindi siya agad-agad, alam mo, overnight na nagbago. Alam niyo, yung pagbabago minsan, it's a process. No? Minsan yung pagbabago sa buhay ng tao ay hindi isang gabi lang, agad-agad. Or yung paglago natin, pag-mature natin sa Panginoon, hindi yan overnight. Yan ay merong proseso, merong panahon. So, naka-encounter si Jacob nito, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya nandaya, hindi na siya nanloko. In fact, nung nakatira na siya doon sa kanyang uncle,
may mga pagkakataon din na ando pa rin yung kanyang pandaraya at panluloko. Pero doon naman, naranasan niya yung kasabihan na what you sow, you reap. Kung ano ang iyong itinanim, ay iyo ring aanihin. Bakit? Nagtanim po siya ng panluloko, niloko niya yung tatay niya, niloko niya yung kapatid niya. Nung siya po ay napunta sa kanyang uncle, at siya ay mag-aasawa na, ang binigay sa kanyang asawa ay hindi yung kanyang gusto. Amen? Ang kanya pong gusto ay, sino nga yung gusto niya? Si Rachel, o si Raquel sa Tagalog. 7 taon niya yon na pinaghirapan, na pinagtrabahuan niya. No? Imagine niyo, nung araw pala, kung mag-aasawa ka, kung lalaki ka, pagtatrabahuan mo yung iyong mapapangasawa. Though meron tayong tinatawag noon na dowry, o bayad, binabayaran noon yung pag-asawa, mapapangasawa. Ngayon ba, may binabayaran pa ba? Wala na, no? Kaya lang, magastos pa rin ang pag-aasawa ngayon, no? Yung mga expenses, ba't ba tayo napunta ron? Kasi nag-asawa si Jacob. So, binalik sa kanya nung uncle niya yung ginawa niyang panloloko. So, anyway, natuto siya ng lesson doon. So, nagkaroon siya ng ikalawang encounter sa Diyos, another encounter. Ito naman ay tinatawag na close encounter, more close encounter with trouble. No? Before Jacob bows his knee. So nagkaroon siya ng isa pang encounter sa Diyos at sa pagkakataong ito, pinaluhod siya ng Diyos. Alam niyo po yung simbolo ng pagluhod, anong ibig sabihin? Pag lumuhod ka, nagpapakumbaba ka sa harap ng Diyos. Amen? Sabihin, nagbabaw ka, ibinababa mo yung sarili mo sa harap ng Diyos. Ayan. Pagka tayo nagbow, it's a sign that we are humbling ourselves before God. At yun po ay ginawa ng Diyos sa kanya sa sumunod niyang encounter, na kung saan sabi pong gano'n, nakipag-wrestle siya, wrestling sa angel of God. No? Kinapitan niya po yung angel of God. At hindi niya pinakawalan hanggang, sabing ganon, sabi niya, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako binibless. Ayan. Humingi siya ng blessing sa angel of God. At pagkatapos, ang ginawa po ng anghel, yung kanyang tadyang ay binalian, at pagkatapos, binigay yung blessing sa kanya, pinaka-blessing sa kanya ay pinalitan yung pangalan niya from Jacob into Israel. Sabi niyo, Israel. Ayan. Kaya mapapansin niyo, si Jacob, si Israel, siya ang ama ng 12 tribo ng Israel. Blessed na siya noon. Pinagpala na siya noon. Bigay na ng Diyos ang blessing sa kanya. Pinalitan ang pangalan niya from being a deceiver, manloloko, mandaraya, into Israel, which means nation of God. No? Bayan ng Diyos. Naging bayan na siya ng Diyos. At dahil po ron, nagbago na ng tuluyan ang buhay ni Jacob. Sa mga kabataan, minsan, hindi sapat yung isang youth camp lang para mabago yung buhay natin. Kailangan dagdagan pa natin. Hindi lang youth camp, dagdagan natin ng agresibong pagdalo sa gawain ng Panginoon. Maging mainit tayo sa Panginoon, sa pananampalataya sa Kanya, para tuloy-tuloy yung gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kasi kung aasa lang tayo sa youth camp, next year pa kasunod nun. Anong gagawin nyo mula ngayon hanggang next year? Diba? Kailangan ipagpatuloy natin.
Tapos na yung youth camp, mag-active tayo sa church, magpagamit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, saan mo ako gagamitin? Bibigay ko sa iyo ang buhay ko, ang talent ko, ang oras ko para sa iyo, Panginoon. Amen. At ganoon, gagamitin tayo ng Diyos. At si Jacob, mula sa kanyang kabataan, conversion na ito, ay binago siya ng Diyos. Ginawa siyang Israel, ama ng 12 tribo ng bayang Israel. Kaya sabi po dyan, it takes one more close encounter. Kaya this time, Jacob means business. No, sabing ganon, seryoso na siya. Totoo na sa kanya yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Kasi nga sabi ko, pag first time, minsan tutuksoin ka pa ng kaaway, babalikan ka pa ng barkada mo, tutoksohin ka pa sa bisyo mo. Kapag ka first time, isang beses pa lang. Kaya kailangan lalabanan mo yon. Kailangan pagtatagumpayan mo yon. Amen. At pag nagawa mo yon, magtutuloy-tuloy ka na ngayon sa ating Panginoon. Susunod ka na ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Amen. At siya ang tutulong sa atin. Palapakan natin si Lord. Amen. God has a plan for your life. Amen? Kaya nga sabi, young and set apart. Habang bata ka, hinihiwalay ka na ng Diyos para ang buhay mo ay maging magandang halimbawa sa ibang mga kabataan at ikaw mangunguna sa kanila. Lead the change, and lead the change. Amen? And by that experience, you will be a good example to other young people. Sa mga classmate mo, ikaw ang magiging halimbawa sa kanila. Sa mga kaibigan mo, kaklase mo, ikaw na ang magiging good example sa kanila. Kaya in conclusion, mga kapatid, sabi, friend, do you consider yourself to be a part of the family of God? Simply because your parents know Him? Iniisip mo ba na dahil yung uncle ko, auntie ko, pinsan ko, Christian na rin ako? Hindi po ganoon. Magulang ko, Christian na, active sa church, ang nanay ko, hindi ibig sabihin nun, matik ka na kasama sa kaligtasan. No? Kaya sinasabi natin, ang Diyos walang apo. God has no grandchildren. He has only sons and daughters. Sabi niyo, sons and daughters. Mga anak na lalaki at mga anak na babae. Sabi ng John 1:12, ayan po, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Ang gagawin lang na anak ng Diyos, kikilalanin lang niya ang mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. God wants you to be personal, or God wants to be personal to you. Ang gusto ng Diyos, personal mo siya makilala. He wants you to refer Him as my God. Hindi God ni lolo, hindi God ni tatay, ni nanay, kundi my God. Amen po ba? Kaya mga kapatid, po ngayon ay humarap sa Panginoon, tayo tumayo at dumulog tayo sa Panginoon. Nawa, tayong lahat, masabi natin, Jesus is my God and my Savior. Si Jesus ay Panginoon ko at tagapagligtas ko, hindi lang ng pamilya ko, kundi sa akin mismo. Ako mismo ay anak ng Diyos. Para mangyari po yan, kinakailangan po nating i-acknowledge ang Panginoon sa buhay natin. Kinakailangan po nating isuko ang buhay natin sa Panginoong Yesus, papasukin siya sa ating buhay at kilalanin siya bilang Diyos, ating Diyos at tagapagligtas. Mga kapatid, kung nandito ka ngayon at hindi mo pa natatawag ang Diyos na, my God, this is the day that the Lord has made.
Nais ko na ikaw ay pangunahan sa panalangin at tanggapin ang Panginoon bilang iyong personal Lord and Savior. Tayo po yumuko at sumunod po tayo sa panalangin ito. Let's pray. Sabi natin, Our Father in Heaven, kinikilala ko po sa umagang ito na hindi ka lamang Diyos ng aming pamilya, kung hindi magiging Diyos ng aking buhay. Panginoon, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Isinusuko ko po sa iyo ang aking mga kasalanan. At humihingi ako ng tawad sa iyong habag at biyaya. Patawarin mo po ako at linisin ng banal na dugo ni Jesus. At sa oras na ito, I invite you, Lord, to come into my heart and be the Lord of my life. I accept you, Jesus, as my Lord and Savior. Come, rule and reign in my life. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa aking buhay. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. At sasambahin kita habang ako'y nabubuhay. Salamat po, Diyos, na ngayong araw na ito, ikaw na po ay aking Diyos. You are my God, and you are my King. I give you thanks in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Praise be to God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Lord, hallelujah. Ikaw po ang Diyos noon pa man, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Alam namin, Panginoon, kung paano ikaw ay nagbabago sa buhay nila Jacob, sa buhay nila Isaac and Abraham. In the old times, Panginoon, binago mo mga taong ito. Alam namin na kaya mo pa rin kaming baguhin sa aming panahon ngayon. Kami po ay humihiling, O Diyos, ng iyong pagbabago sa aming mga buhay, ng iyong pagbabago sa aming mga henerasyon. Pinagpipray namin, Lord, ang generation na ito, na iyong iligtas sa kapahamakan ng generation ng mga kabataan ngayon, ay inyo, Panginoong, isalba at iyo, Panginoong, dalhin sa iyong mataas at magandang plano upang sa gayon ang kalooban mo, Diyos, ang mangyayari. Let thy will be done here on earth, Lord, as it is in heaven. Hallelujah. Aming Ama, dalangin namin na kung mayroong ka nakikita, Panginoon, na dapat baguhin, isuko sa iyo sa umagang ito, I pray ng iyong Holy Spirit ang siya mag-lead sa amin, no God, upang aming, Panginoong, isuko ang anumang, Panginoong, hadlang ng kaaway sa aming buhay at aming sundin ang iyong kalooban. Nawa, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat kabataan, ikaw, Panginoon, ang tumawag sa bawat isa. Ikaw, Panginoon, na magbago ng buhay ng mga kabataan. Ipakita mo, Diyos, ang pag-ibig mo sa bawat isa, na kahit anong kasalanan ang nagawa ng bawat isa, ay kaya mong patawarin, kaya mo, Diyos, na baguhin ang puso ng bawat isa. Ikaw ang Diyos ng second chances, O God. You are the God of the second chances. At kung kami man ay nagkamali, nagkulang, nagkasala, we believe, O Lord, in your grace, na kaya mo kaming patawarin, Lord. I pray, O God, na hugasan mo at linisin ang bawat isa sa banal na dugo ni Jesus at bigyan mo, Panginoon, ng new start, new beginning, new hope ang bawat isang naririto sa umagang ito. We declare, O God, that Jesus is Lord over the Lighthouse of Asia Church. Jesus is Lord over all the families in the Lighthouse of Asia Church. Jesus is Lord sa buhay ng mga kabataan. Jesus is Lord sa buhay ng mga magulang. Jesus is Lord sa buong Lighthouse of Asia Church. And all the glory, all the honor, all the praise, binabalik namin sa iyong matas sa pangalan o Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming panalangin, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Amen and Amen! Hallelujah!